Good day mga ka-sports natin dyan. Tel, para sa mga fans ng Creamline Cool Smashers, mukhang hindi maganda ang ating balita ngayon. Paano ba naman ay hindi nga sila nakaabante para sa semifinals? Sa salpukan pa lamang sa quarterfinals ay nalaglag na agad ang Creamline Cool Smashers kontra sa Nakhon Ratchashima Team Thailand. Mga bashers ng Creamline Cool Smashers, buhay na naman. Grabe talaga mga ka-sports natin dyan. Sobrang toxic talaga ng mga bashers ng Creamline Cool Smashers at kung ano-ano nga ang kanilang mga sinasabi na mga masasakit na salita para sa Creamline Cool Smashers. Kababayan nila ang Team Philippines natin na Creamline, pero alam nyo ba na talagang grabe ang kanilang mga sinasabi sa Creamline Cool Smashers? Hindi talaga ninyo makakaya. Mga sinisi na mga players sa Creamline ating kikilalanin. Sino-sino kaya ang mga pinupuntirya ngayon ng mga tsakang mga bashers ng Creamline at bakit ganito ang kanilang sinasabi sa CCS? Talagang sila ang mapanglait. Sasabihin nila toxic raw ang mga CCS fans, pero kitang-kita naman natin na ang mga bashers at kritiko nga ng Creamline, sila talaga ang mga toxic. Akala mo naman pagkakagaling maglaro rin ng volleyball at pagkagaganda nila dahil nga kung makapanglait sila ay talagang hindi ninyo makakaya. Ngayon, ating sisilipin at pupuntahan kung sino ba talaga mga players na sinisi nila. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers talagang hindi nakaporma pagdating sa Nakhon Ratchashima Team Thailand. Creamline talagang todo bash nga ngayon at sobrang nilalait sila pagdating nga sa Philippine Volleyball ay sila nga madalas ang topic. Sinasabihan pa nga sila na laos na at talagang pangbarangay daw ang laro ng Creamline dahil nga hindi nga sila nakaporma or nakaisang set man lamang sa Team Thailand. Hindi kagaya raw ng PLDT at umabot pa raw ito sa 5th set. Grabe talaga ngayon ang mga panlalait sa Creamline Cool Smashers. Alam nyo ba na talagang hindi ninyo kakayanin ang ating ibabalita ngayon? Kahit nga ang mga magagaling na spikers at mga sikat sa Pilipinas na mga manlalaro ay talagang hindi nga nila pinatawad sa panglalait dahil nang natalo nga sila sa Team Thailand. Alam nyo kung sino ang sinisisi? Well, pag-uusapan na natin at narito na. Hindi nga nakaligtas ang ating nag-iisang Darna na si Queen Gemma Galanza sa mga pandalait ngayon sa comment section ng mga kritiko niya. Sabi pa nga ng nag-post na si Anonymous Participants, nako, Gemma, malas ka nga naman, talo ang cream stick. Si Gemma talagang isa sa kanyang sinisisi at nag-post pa nga siya ng isa pa na sinasabi niya naman na talaga raw si Gemma ang malas sa CCS. Grabe talaga ang mga panlalait ng netizen at alam nyo ba na hindi lang ang ating Darna Queen Gemma Galanza ang kanilang pununtirya, kahit ka ang nag-iisa nating Phenom superstar na si Alyssa Valdez ay hindi nga nila pinatawad sa mga panglalait. Eto naman ang kanilang banat sa ating superstar. Komento niya nga, ipasok nyo si Valdez para lalong magkanda leche ang CCS dahil nga hindi talaga siya believe kay Alyssa Valdez. At eto pa nga ang kanyang banat na sunod na post, huwag na tayong magbulag-bulagan, ipanawagan na nating magretiro si Ate Alay. Grabe talaga, mukha talagang gusto niya nang alisin si Alyssa sa Creamline. Mapanglait talaga to para kay Alyssa Valdez at talagang masugid rin siyang bashers ni Phenom at hindi talaga nagsasawa ang mga bashers ni Alyssa. Eto pa nga sabi, ang Phenom ng Pilipinas inutil na ngayon. Grabe naman talaga to. Akala mo naman pagkagaling-galing niya maglaro ng volleyball, baka nga kahit sa interbarangay ay hindi ito makapasok mga bashers ni Alyssa Valdez. Kung makapanglait sila sa nag-iisa nating Phenom, grabe talaga.
Sa totoo lang, hindi lang yan mga ka-sports. Sobrang dami pa talaga mga masasakit na salita na sinasabi nga kay Alyssa Valdez na talagang hindi nyo kakayanin at hindi ko na nga sinabi. Kahit nga ang pagkatao ni Alyssa, kahit sobrang humble niya, ay nilalait talaga siya. Hindi lang sa kanyang paglalaro ng sports, kahit sa personal nga na kanyang kagandahan ay sinusukat pa rin ng mga netizen at kung ano-ano ang kanilang sinasabi at talagang hindi ninyo kakayanin kahit hindi ko na ipinost pa. Grabe talaga yung Philippine Volleyball, toxic talaga yung page na yan. At hindi nga rin pinalusot ng mga netizen ang tatlong import ng Creamline Cool Smashers kung saan ay todo lait nga sila. Grabe, nakakahiya na talaga ang mga kapwa natin Pinoy sa mga panlalait, sa mga dayuhan nating mga atleta rin. Komento nga nila, nakakahiya sa tatlong import, super lumuwas pa sila sa Pinas, ending bokya. Yan nga ang sinabi nila sa tatlong naging import ng Creamline Cool Smashers. Grabe talaga ang ibang mga netizens. Sobrang toxic na nila kahit ang mga import ay hindi nga nila pinatawad sa pangbabash. Naku, ano na lang kayong sasabihin ng mga import, lalo't ito pa si Marielyn Arthur ay umepal na naman. Sabi niya nga, kumuha ba naman ng import na sayaw ng sayaw parang nasa kabaret, tapos yung isa ang tangkad, ang talo naman gagalata lang ng sardinas. Grabe naman talaga ang panlalait. Kumuha raw ang Creamline ng mga matatangkad na players pero ang talon raw ay sobrang baba. Well, hindi yan si Erica Stanton dahil magaling naman ito. Pero grabe talaga ang mga panlalait ng mga netizen at hindi pa nga sila dyan nananahimik hanggang sa kasalukuyan. Sabi pa nga nila, CCS daw ang pinakanakakahiyang team na lumahok sa international. Anong masasabi dito ng mga fans ng netizen? At sabi pa naman ni Marielyn Arthur, dami kong tawa sa mga 3 milyon kasi naman 4 na import nilang paso pa, walang naipanalong set. Player of the game, Alyssa raw, 75 errors. Charet. Well, hindi lang yan, sobrang dami pa talaga mga patutsyada ni Marielyn Arthur at sa kanyang page sa Philippine Volleyball kontra nga sa Creamline Cool Smashers. Well, wala na tayong magagawa para sa mga bashers ng Creamline. Tanggapin na lang natin, talo naman talaga ang Creamline. Siguro bawi na lang tayo sa next conference. Alam naman natin na malakas ang Creamline at sana talaga bumalik na ang kanilang angking kagalingan at sana hindi na sila alatin sa mga susunod na conference. Naniniwala pa rin ako sa Creamline Cool Smashers na kaya pa rin nila mag-champion. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.